Alas 12 po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Posible raw na tumaas ng 2.2% ang presyo ng real estate property dito sa Metro Manila. Kung may plano kayong bumili, naku, panoorin nyo tong episode na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Bago po tayo bumili ng property, kailangan mahalaga na maintindihan mo muna ang kasalukuyang kalagayan ng real estate market. Bakit po? Ayon sa mga eksperto, natataas po ng 2.2% ang presyo ng mga residential properties ngayong taon hanggang 2026. Kung bibili ka ngayon, ibig sabihin po, maganda, ibig sabihin may potential na kumita ang iyong pera. Pero, bago kayo bumili ng property, kailangan alamin muna natin kung kaya natin o hindi. Siyempre, sino bang ayaw? Ang tanong, hindi yung gusto. Ang tanong, may kaya ka ba? Alamin kung magkano ang budget mo. Magkano ang ilalaan mo sa bagong property mo. Mahalaga na huwag tayong magpadala sa ating emosyon o temptasyon. Tatandaan, hindi isang beses ka lang maghuhulog, kundi buwan-buwan ka maghuhulog until na mabuo mo ang iyong pagbabayad. At huwag mo nang kalimutan, kasama rin po ang mga taxes, maintenance, syempre at utilities at marami pang iba. Pangalawa, pag-aralan din kung ano po yung mga tinatawag na financing option. Kung kukuha po tayo ng loan, saan ba ang pinakamaganda kumuha ng loan at pinakamababa? Alam po naman natin ang Pag-ibig po ang isa sa pinakamababa na nagbibigay po ng interest para sa mga Pag-ibig members po. Kaya nga, tignan nyo muna bago kayo bumili. Pangatlo, ang tignan din po natin bago kayo bumili yung lokasyon, di ba? Siyempre, alamin natin kung matao ba yung lugar, may future development ba, malapit ba to sa ospital, sa eskwelahan, di ba? Sa mga tinatawag na commercial spaces. Bakit po? Kung maganda po ang iyong lokasyon, mas mataas po ang opportunity na tumaas ang presyo sa hinaharap. At syempre, pang-apat po, timing is key. Bakit? Timing is everything. Kung kayo naman ay hindi nagmamadali, di ba? Baka pwede maghintay. Baka mas makakuha pa kayo ng mas magandang deal. Baka naman may mga promos ang mga developers. Naalala ko tuloy nung ako ay nakabili ng condominium unit na down payment lang 12,000 at 2 years to pay 12,500, zero interest. O, di ba? Kaya nga nakabili po tayo dahil nga maganda ang deal. At syempre naman, panghuli po, suriin natin mabuti ha, kung yan ba ay nababaha o if yan ba ay malapit sa fault line, wag naman po sana sa lindol. At pangatlo, syempre naman ang seguridad, di ba, ng area na yan. Baka naman, maganda naman yung bahay pero hindi naman secure ang lugar. Kaya nga sa pagbili ng property, ito sa isa sa pinakamalaking gastusin at desisyon na iyong gagawin. Kaya nga tamang paghahanda at tamang research bago magpasya. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Kampo ng Kingdom of Jesus Christ humingi na ng dispensa sa ginawang pananakit sa media na nagko-cover ng pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Marami sa mga nahuli sa hanay ng KOJC dahil sa obstruction of justice, sugatan daw. Kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila humarap na sa pagdinig sa Senado. Pag-amin niya, pumunta raw sila sa Malaysia sakay ng barkong pangisda. Barkong magpapadala dapat ng ayuda sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Muntik na namang i-water cannon ng China. Resupply mission ng Philippine Coast Guard, bigong makalusot. Contact tracing sa 2 bagong kaso ng Mpox patuloy kasunod ng kumpirmasyong parehas nilang nakuha ang sakit sa umano'y intimate contact. At Gerald Santos tinukoy na ang musical director na nang abuso umano sa kanya. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas!
Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-4 na araw na ng paghahalughog ng mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy. May hinala na ang mga otoridad kung nasaan ang pinaniniwalaang underground bunker na pinagtataguan nito. Magbabalita si Bril Montalvo. Mabahong likido ang isinaboy ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga pulis sa Davao City. Gawa umano ito sa pinaghalong panis na pagkain at dumi ng tao. Nagsimula ang tensyon nang hindi masunod ang ultimatum na binigay ng mga pulis para tanggalin ang mga barikadas sa paligid ng compound. Dahil sa patuloy na panlalaban, mahigit 20 ang naaresto dahil daw sa obstruction of justice. Matapos niyan, isa-isa silang sinakay sa bus, kasama nila ang mga pulis. Hanggang ngayong araw, bantay sarado ng mga pulis ang Kingdom of Jesus Christ compound. Maharap si Pastor Apollo Kibuloy at 4 niyang kapwa-akusado sa sexual abuse at human trafficking. 30 hektarya ang laki ng compound kaya aminado ang mga pulis na hirap silang ikutin ito. Gumamit na sila ng special equipment para ma-detect ng body heat. May na-detect daw silang heartbeat sa ilalim ng lupa kaya posibleng nasa underground si Kibuloy. Naniniwala tayo na malapit na nating matunton kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place po na ito. Mas tumibay pa ang paniniwala ng PNP, lalo't may isang lugar na pilit pinoprotektahan ang mga taga-suporta ni Kibuloy. Doon kami nagtataka kapag lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na posibleng kinakukuha nila, grabe talaga yung resistance. Itinanggi naman ng PNP ang mga aligasyong marahas ang ginawa nilang pagsisilbi ng warrant of arrest. May patunay rin daw sila na mga miyembro lang din ng KOJC ang nanakit sa kanilang kasamahan. Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. Hindi muna inilabas ng PNP ang sinasabing video habang patuloy itong biniberipika. Giit ng PNP, mga taga-suporta ni Kibuloy ang nagiging bayolente. Katunayan, nasa 7 pulis daw ang nasaktan sa operasyon. 6 sa kanila isinugod sa ospital. May putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan at lahat po ng klaseng pagmumura ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Patuloy namang nakabantay sa nagpapatuloy pa ring police operations ang mga supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal Marymon Reyes. Kumusta na ang sitwasyon dyan, Marymon, dyan sa labas ng KOJC compound? Cheryl, kumpara sa mga lumipas na araw nitong weekend, lalo-lalo nga nung linggo na nagkasiklaban na sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC tsaka ng pulisya dito sa Davao City, ngayon ay medyo tahimik at kakaunti pa lang ang mga miyembro ng KOJC sa kahabaan ng CP Garcia Highway. Sa katunayan, ngayon din itong daanan ay napapadaanan pa rin ito sa mga pampubliko at pribadong sasakyan. Tulad nga lang kagabi, may times na isinasara ito dahil pagbabarikada ng pulisya kasi dumadami yung mga miyembro ng KOJC. Pero ngayon kasi ay dahil posible rin sa tirik ng araw sa mga nakausap natin na miyembro ng simbahan, ang sinasabi nila ay nagpapahinga pa sila pero babalik pa rin naman sila dito. Wala pa namang escalation na nangyayari dito sa sitwasyon pero patuloy pa rin ang pagbabarikada ng pulisya lalong-lalo na doon sa gate papasok sa KOJC compound. Cheryl. Kumusta naman yung ginagawang paghahanap ng mga pulis? Cheryl, wala pa tayong nakikitang ibang detalye na in specific tungkol sa search operations sa loob mismo ng compound. Pero kanina kasi nagkaroon tayo ng press conference kasama ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion. Ang nasabi pa nga niya, sa kanya na rin mismo nagkumpirma na actually nasa 100% na raw ng lahat ng 42 buildings sa loob ng 30 hectare na KOJC compound ang napasok na ng pulisya. Ang nasabi rin niya sa atin kaninang 4 o'clock AM daw ay may drilling na ginagawa sa basement ng isang building sa loob ng compound. Dahil dito raw sinasabi yung posibilidad na kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Pero again, wala pa tayong kumpirmasyon mula sa otoridad
kung totoo nga ba ito dahil nasabi lang din sa atin wala pa raw witness na mula sa KOJC ang makakapagkumpirma dito. Ang narinig daw nila ay yung tunog ng drilling kaya sinasabi ay baka raw nagja-jackhammer na sa loob ng compound. Cheryl. Marymon, kahapon, ilan sa mga kawani ng media ang nasaktan ng mga miyembro ng KOJC. Isa ka na nga ron. Mayroon man lang ba silang paliwanag o ibinigay na pahayag tungkol dyan? Yes, Cheryl. Kanina sa press con kasama si Attorney Israelito Torion, unang-una ang sinabi niya rito ay humingi siya ng pasensya sa mga kawani ng media dahil nga raw ba'y nadadala ng emosyon at ng damdamin ang mga miyembro ng KOJC. Yun nga lang sinabi niya rin, nakakausapin niya ang board ng KOJC para mapag-usapan kung paano nga ba yung tamang interaksyon ng miyembro ng simbahan sa media. Pero bukod doon, nabanggit din na bukod sa miyembro ng media na naka-experience ng parang pananakit mula sa miyembro ng KOJC, may ilang miyembro rin daw ng simbahan na nakaranas ng pananakit mula sa pulisya, especially during nung standoff kahapon sa pagitan nga ng barikada ng pulis tsaka ng miyembro ng KOJC. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Marymon Reyes. Naunsyami ang paghahatid ng supply sa mga sundalong nakasakay sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Muli kasing binuntutan at inambahan pang bobombahin ng tubig ng Chinese vessels ang mga barko ng Pilipinas. Magbabalita si Brian Basa. Bantay sarado ng 40 barko ng China ang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa. 4 na buwan nang nakaangkla sa Escoda Shoal ang ating barko pero hindi ito malapitan. Nitong Lunes, 2 barko ng Pilipinas ang sumubok na makalapit, ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Pero umpisa pa lang, binuntutan na agad ang mga ito ng barko ng Chinese Navy. Kung mapapansin ninyo, kulay gray ang kulay ng barko, may bow number na 105 at halos doble ang laki nito kumpara sa BRP Cape Engaño. At hindi lang yan, may natatanaw pa tayo na isa pang barko ng Chinese Navy na nakasunod naman sa kaliwang likuran natin, may bow number ito na 626. May dala pa namang supply ng pagkain, inumin at iba pang gamit ang mga barko natin para sa mga sundalong Pilipinong nakaistasyon sa BRP Teresa Magbanwa. Pero pinaligiran ng 4 na China Coast Guard vessel ang BRP Cape Engaño. Minabuti nitong tumigil para kausapin sa radyo ang China. Sinabi ng ating Coast Guard na ang tanging pakay ay maghatid ng tulong sa mga tropa sa nakaangklang barko. Habang patuloy ang radio communication, pumoporma ang mga barko ng China Coast Guard. Pasado tanghali nang makita natin itong CCG Vessel 5205 na binuksan nito ang water cannon. Anytime, pwede nitong bombahan ng tubig ang BRP Cape Engaño. At sa kaliwang gilid naman ng barko, nakaharap sa atin ang CCG Vessel 21555, ang isa sa mga barkong bumangga sa BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong August 25. 5 oras na nakapirmi sa laot ang 2 barko ng Pilipinas. 5 oras din ang tinagal ng negosasyon. Pero bandang alas 4 ng hapon, umatras din ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra para sa kaligtasan ng lahat. Sakay ng BRP Cape Engaño sa West Philippine Sea para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Commodore Tariela. Hello, good afternoon, Ms. Cheryl, and sa mga viewers niyo. Salamat po sa oras. Commodore, gaano po karaming barko ng China yung humarang po dito sa humanitarian mission po ng Pilipinas sa Escoda Shoal kahapon? Well, Ms. Cheryl, no, based on the satellite, we were able to monitor 31 Chinese maritime militia na nasa loob ng Escoda Shoal. And on our way, no, from Buliluyan Port proceeding to Escoda Shoal, meron pa lamang tayong distance na somewhere between 17 to 20 nautical miles. Nakita na natin yung 3 PLA Navy warships and of course the Chinese Coast Guard na pinalibutan na
ang BRP Cabra at BRP Cape Engaño. So in total, there are 40 vessels that we have monitored. No? There are 31 Chinese maritime militia, 6 na China Coast Guard vessel, and 3 People's Liberation Army Navy warship. Masasabi po ba natin sa dami po ng insidente ng kanilang pangaharas sa atin, ito'y masasabi natin na isa sa pinakamarami pong maritime militia na pumalibot po sa atin? Well, isa to sa pinakamarami, no? But again, ang pinaka-highest recorded pa rin natin na maritime forces deployed in a particular incident is in Bajo de Masinloc. When atin ito decided to have a convoy going to Bajo de Masinloc, they reached as many as more than 50 Chinese maritime forces. And the same thing with every time we do ayungin resupply ng mga nakaraang buwan, no, noong nakaraang taon, they also came with as many as more than 40 Chinese maritime forces. So masasabi natin, this is one of the biggest na instances na nagdala ng malaking contingent of maritime forces ang Chinese government. Commodore Toriela, umabot ng 5 oras yung negosasyon bago po napilitang umatras po ang mga barko ng Pilipinas kahapon. Hindi malabo na maulit ito. Ano po ang plano natin para ligtas na maabutan ng supply ang mga tropa po sa BRP Teresa Magbanwa? Well, una sa lahat, Ms. Cheryl, no, I think I would like to emphasize this. We never negotiated with the Chinese government. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, what we're doing is lawful. We don't need to negotiate to the Chinese Coast Guard or anybody in the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Ang dahilan kung bakit tayo natagalan, no, sa pagpasok sa Escudasyon is because we were able to conduct risk assessment, no? Alam ng kasamahan natin sa mga media na sumama sa barko na to ng BRP Cabra, BRP Cape Engaño, how terrible the sea condition yesterday, and of course the number of vessels that we have already monitored, no, roaming around within the immediate vicinity ng dalawang barko, and the Chinese maritime militia sa loob ng Escudasyon. So with our risk assessment, it told us that moving forward is not something that is logical, and there's nothing for us to gain. That's why it took long for us to call off the mission. Isang araw lamang po bago ang insidenteng ito, binangga naman ng mga barko po ng China ang BFAR vessel na BRP Datu Sanday. Kumusta na po yung naging pinsala dun sa barko? Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Ms. Cheryl, ay dumating na sa Orion, Bataan kahapon. At ito ngayon ay sumasailalim sa evaluation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources whether the structural damage that she incurred, no, would warrant substantial repair. With regard to the navigation communication equipment na iayos naman ng BFAR ito, ang main concern na lamang ng BRP Datu Sanday is the structural damage that it incurred because of the ramming ng 6 times ng China Coast Guard vessels. Wala naman pong napaulat na nasaktan, Commodore J? Wala naman, Ms. Cheryl, no? Hindi totoo yung ipinamalita ng Chinese government na meron tayong tropa sa barko ng BFAR na nahulog at kanilang ni-rescue. As a matter of fact, etong tweet na ito ng Chinese propaganda platform was already deleted, no? Ibig sabihin, they also realized na itong mga ganitong kasinungalingan in the cyberspace, it's very difficult for them to sustain such lie. Ano na po, Commodore J, ang aksyon muli ng ating pamahalaan kasunod po ng mga insidenteng ito? They're becoming more aggressive. Well, on the part of the Philippine Coast Guard, Ms. Cheryl, no, as what the Commandant has expressed his commitment to the President, no, we're going to still carry out our patriotic duty in maintaining our presence in the West Philippine Sea. And that we're not going to be provoked, and the bullying activities of the Chinese government will not trigger Coast Guard personnel to escalate the tension. We're still going to carry out our patrol professionally.
and we're not going to be the reason to escalate the tension. However, if there are any changes on the part of our strategic planners, on the part of the National Task Force West Philippine Sea, ang ating pong Philippine Coast Guard ay makakaasa po kayo, tutugon po tayo sa pag-utos ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Marami pong salamat sa inyong oras. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Nananatili pa rin daw sa Indonesia si dismissed Mayor Alice Guo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Habang ang kapatid niyang si Sheila Leal Guo pinag-aaralan umanong ipa-deport sa China. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Nananatili pa rin sa Indonesia si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo ayon sa Bureau of Immigration. Kasunod yan ang pahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na posibleng tumawid sa Golden Triangle ang dating alkalde. Kilala ang Golden Triangle sa malawak na impluwensya ng mga sindikato. Yes, doon po sa ating coordination with our counterparts, Indonesian immigration, wala pa pong attempt si Mayor Alice Guo na magtawid border muli mula po nung huli niyang pasok noong August 18. Wala rin daw movement ang kapatid nito na si Wesley Guo. Tiniyak naman ni Sandoval na nakamonitor ang ahensya at nakikipag-ugnayan sa Immigration at Intelligence Group ng Indonesia sa anumang update sa magkapatid na Guo. Nilinaw naman ng BI na bagamat gumugulong ang deportation case laban kay Sheila Leal Guo, hindi ito kaagad masisipa palabas ng bansa. There are still cases and other accountabilities that she has to face here in the Philippines. Ganun po kasi ang patakaran natin, kung meron po silang pending na kaso dito sa Pilipinas, kailangan po muna nilang tapusin iyon. Sakaling iutos ng korte na makulong ito, kailangan din daw munang tapusin ang sintensya para makuha ng gobyerno ang hustisya. Nakahanda naman ang Bureau of Immigration na humarap sa pagdinig ng Senado sakaling pagpaliwanagin sila kung paano nakalusot ang magkakapatid na Guo palabas ng Pilipinas. Ito po isa sa mga evidences na nakita po natin ay nung pagbalik po nitong si Sheila Leal Guo, yung kapatid po ni Alice Guo. Wala pong markings or tatak po ng immigration doon po sa pasaporte ni Sheila Leal Guo at nakikita po natin na maaring ito rin po ang ginawa na modus nitong dating Mayor Alice Guo. Isa rin sa tinitingnan ng BI ang pagdaan ng mga ito sa mga lugar na walang immigration presence. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Umarap na ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights. Sa pagsisimula ng hearing, isiniwalat ni Senator Rizzo Ontiveros ang ilang bagong impormasyong nakumpirma umano ng kanyang opisina. Isa na, yung bago raw siya magpuntang Malaysia nang galing na raw pala siya sa Indonesia. Mula doon, dumiretso si Alice pa Singapore kung saan sila nagkita-kita ng kanyang mga kapatid, magulang at ni Cassandra Lee Ong. August 18 naman daw sila bumiyahe papuntang Batam, Indonesia gamit ang kanilang mga Philippine passport. Ayon kay Ontiveros, tumuloy sina Guo sa hotel sa Batam na binook daw mismo ng dating presidente ng ni-raid na Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Samantala, si Sheila Guo naman idinitalye ang pagtakas nila. Sinundo raw silang tatlo nina Alice at Wesley Guo ng van sa Bamban, Tarlac. Sumakay umano sila sa maliit na bangka saka lumipat sa dalawa pang mas malaking bangkang pangisda hanggang makarating sa Malaysia. Susunod, dalawang bagong kaso ng Mpox sa bansa parehas na itala sa Metro Manila. Kumusta na kaya ang kanilang kondisyon? At ngayong painit ng painit ang mga eksena sa teleseryeng High Street, mga artistang gumanap sa nagpahirap sa buhay ni Sky na sina AC Bonifacio at Harvey Bautista. Makakasama natin dito sa studio live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
active cases ng Mpox sa Pilipinas matapos may madagdag na 2 kaso kahapon. Parehas itong naitala sa Metro Manila at pareho ring sa umano'y intimate contact nakuha. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Tatlo na ang aktibong kaso ngayon ng Mpox sa bansa, kasunod ng bagong 2 kasong naitala ng Department of Health o DOH. Ayon sa ahensya, parehong clade 2 o ang mas mild na uri ng Mpox virus ang nakita sa 2 pasyente. Pareho rin silang lalaking taga Metro Manila. Si case number 11 ay 37 years old. Nakaramdam daw siya ng sintomas noong August 20 gaya ng skin rash sa mukha, braso at binti. Umamin siyang nagkaroon ng intimate at skin-to-skin contact sa nakalipas na 3 linggo. Dinala siya sa ospital noong August 22 at doon kinuhaan ng skin sample habang nagpapagaling pa. Sa intimate at skin-to-skin contact din nahawa si case number 12 na edad 32 anyos. August 14 nang lagnatin at magkasugat siya sa ilang bahagi ng kanyang ari. Kinuhaan siya ng skin sample at dinala sa ospital noong August 23. Pero kalaunay pinauwi na rin habang naka-home quarantine. Inabisuhan na ho at alam na po ng ating mga local epidemiology and surveillance units sa ating mga local government units kung paano tatanungin ang mga detalye ang nanggagaling sa LGU. Pero ang epidemiologic data, ang guidance, nanggagaling yan sa DOH. Hindi tulad ng COVID na mas madaling makuha sa pamamagitan ng hangin, sa Mpox, maiiwasan basta't protektado ang balat. Yun nga lang, iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan lalo't hindi inaalis ng DOH ang posibilidad na makapasok sa bansa ang mas matinding uri ng Mpox. Mpox, mas madaling matukoy, mas madaling iwasan, huwag mo na magdikit balat sa balat kasi yun talaga yung hawaan. Kaya naman kahapon, ipinag-utos na rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang paghahain ng cease and desist order at notice of violation para sa isang club. Hindi raw kasi ito nakikipagtulungan sa LGU para sa contact tracing ng naunang nagpositibo sa Mpox ngayong taon. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, itinuturing na banta sa kalusugan ang pagtanggi sa isinasagawang contact tracing. Kaya nananawagan siya sa mga residente at negosyante na makiisa sa pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Patuloy ang paalala ng eksperto na mag-ingat sa banta ng Mpox. Para makaiwas sa sakit, maaring magsuot ng mahahabang kasuotan at ugaliin din ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Arestado ang isang pulis matapos mamalo ng dancer na kasali sa Pasigarbo sa Sugbo Festival sa Cebu. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? May gusto, Cheryl, kinumpirma ng PNP ang pagkakaresto ng isang pulis na nanakit sa gitna ng Pasigarbo Festival dito sa Cebu City. Sa pulse video ang insidente noong Sabado sa ginawang billeting headquarters ng Cumbera Festival ng Compostela Contingent sa Guadalupe Elementary School. Hindi pa naka-uniforme ang pulis na kinilalang si Corporal Ronnie Ray Montejo ng manghataw ng kasapi ng contingent. Sa lakas ng paghampas sa kamay ng bata, nabali pa ang pamalo ng pulis. Pinisal na impormasyon, humingi raw ng tulong yung choreographer sa mga pulis para maitipo ng mga dancers pero matitigas daw ang ulo kaya nagalit si Montejo. Pero dahil nagpadala siya sa init ng ulo, mahaharap siya sa kasong physical injury at child abuse. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, binigyan ng Heroes Welcome ang coach ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang mga kababayan at sa kapitbahay sa Barangay Hipodromo sa Cebu City kahapon. Ayon kay Hipodromo Barangay Captain Roberto Bacolod, malaking karangalan ang naibigay ni Coach Allen Castañeda sa kanilang komunidad. Emosyonal na nagpapasalamat naman si Castañeda sa kanyang mga kabarangay. Mamaya inasahan ding may igagawad na parangal para sa kanya ang Cebu City Hall. Narito ang pahayag ni Allen Castañeda, coach ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Pahilak yun ko sa atong barangay captain na si Cap Dondon o sa mga konsehalos na happy ko. Sobrang ginawa ko naman doon. Happy kayo. Magpasalamat sa nila sa Tibok Barangay Hipodromo. Nagkasalamat sa inyong suporta. Maukin ang atong mga balitang dako gikan diri sa Sugbo. Karong adlaw, balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.
Agaw pansin na ang isang bus sa Cubao na di lang basta ordinary bus ang datingan. Mapapa-throwback ka raw kasi sa nakaraan sa disenyo nito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Kung nasanay kayo sa bus na kulang na lang ay mag-jacket dahil sa lamig, aba, isang blast from the past ang handog ng isang bus liner sa Cubao. Wooden seats, wooden floors, at bubong na kayang magbitbit ng malalaki mong bagahe. Talagang nostalgia ang datingan nitong bus sa Cubao na paolongga po. Yung pagkagawa ng bus na yan, matagal-tagal, siguro mga 3 to 4 months. So binigyan ng details kasi from the ground up yan walang existing na ganyang chassis or model. Kung plano nyo mang sumakay dito para bumiyahe, abay teka lang, iikot sa Cubao at papunta ng Tarlac ang vintage bus. Kaya para sa mga kapatid natin dyan, on the way na sila. Ang maganda pa, libre lang. Hindi siya namin pinapasada, pero yung vintage bus namin, umiikot siya sa iba't ibang probinsya. Malaki na nga ang pinagbago ng mga bus sa Pinas. Kaya kung trip mong balikan ang past, okay lang yan. Kasi nung nirelease namin yung vintage bus, marami kaming nakakausap na mga pasahero. Kinikwento nila sa amin kung paano yung conductor dati. Kasi walang daanan nun sa gitna eh. So nasa labas lang. So sumasabit-sabit yung conductor, palipat-lipat siya ng row. Wala nang tatalo sa kulturang Pinoy. Kaya ang mahalaga, patuloy nating tangkilikin ito. Mobile Journal, Amy Atienza po. Hatid ang mukha ng balita. Malapit nang sumabak sa Paris Paralympics sa mga Pinoy para-athletes. At sa inaabangang opening, isusuot nila ang damit na talagang tatak Pinoy. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdez-Sancho. Heritage in Motion. Yan ang opisyal na tema ng official uniform ng Team Pilipinas para sa darating na opening ceremonies ng Paris Paralympics. Gawang lokal na, sustainable pa. Yan ang pinagmamalaki ng fashion designer na si Dita Sandico kasama ang kanyang junior designer na si Janina Santos. Kwento nila, 3 months ago lang nang maimbitahan sila ng Paralympic Committee. In as much as we wanted to, but we kind of felt like we were not so ready for it because we don't really make uniforms. But somehow we took the challenge and we said, okay, we're going to make use of our indigenous materials. The vision, dalhin ang watawat ng Pilipinas hanggang Paris. Makikita yan sa susuotin ng archer na si Angel Autumn. At hindi ito gawa sa anumang tela, kundi sa locally hand-woven Banaka fabric. Even like yellow hats, for the ladies. I mean, our visors were in yellow, and then of course the stripes had the red and blue and yellow colors. Plus, the main uniform of the ladies were in Banaka, and it was also in red and blue. Ang ibabalandring hand-woven at embroidered uniforms naman ng Taekwondo Jin na si Elaine Ganapin, track competitor Gerald Pete Mangliwan at swimmer Ernie Gawilan mula sa Mangin Tribe. Yeah, so each embroidered panel, you can see in the men's uniform, they have each a panel, and each panel is completely different from each other because each panel is held by one Mangyan's hands. Sinigurado rin daw ng designers na kasama sa decision-making process maging ang mga atleta. So since they are Paralympic athletes, what's great about the wraps is it's multi-wear. So it's not like one size only. It fits multiple sizes, and it has accessibility, like it has zippers for the sides because some of the Paralympians have no arms. Some of them have arms. Some of them only have one arm. So it can fit all of them. Para sa kalalakihan, nais naman daw nilang lumayo sa tradisyonal na barong. And we said, I think no, we want to be more practical. Yeah. We want them to stand out of the crowd and make it even more like they can wear it several times. Makulay na kultura ng Pilipinas.
Kita yan hanggang Paris, hindi lang dahil sa suot ng ating mga atleta, kundi dahil sa puso at tapang nilang representa ang bansa. Suportahan natin sila sa Paris Paralympics sa paparating na August 29. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, kaabang-abang ang mga susunod na eksena sa Kapatid Serye at Dreamscape na hatid na High Street. Ano kung hindi nakulong ay may pinatay na bang karakter sa mga kontrabida. Live nga rito sa studio ang ilan sa cast ng High Street na sina AC Bonifacio at Harvey Bautista, Nikki and Wesley in the house! Grabe! Buti dito umabot kayo. Opo. Grabe! Grabe. I'm sure maraming nakaka-relate sa atin, mga kapamilya at kapatid, ano, sa pakikipagsapalaran natin today sa kalsada. Pero eto talaga, yung pakikipagsapalaran naman ng mga characters nyo, grabe Wesley, na maalam ka na pala. Yes, sagasaan. Sino? Parang may mga comments sa TikTok. May mga theories kung sino. Pwede ba ako mahula? Pwede naman si po. Doctor. Si Kevin? Kevin? May mga, sorry, nangopya ako. Aminin ko, nangopya ako sa TikTok. Nangopya ako. O ano? Wala po. Hindi po. Pwede mo confirm. Okay, hula ko lang naman yun, di ba? Tsaka syempre, ganun ka-intense at ganun talaga ka, on their toes yung mga fans ng High Street. But of course, Nikki, for you, what is, talaga tinawag kitang karakter. AC, ano yung talagang pinaka na-enjoy mo filming a bad character? A bad character? I think it was being someone who I'm not, and I feel like I never will be. It was being the complete opposite. I got to play around with Nikki. I got to see who I don't want to be and who I do want to be. It was cool because I had two sides of Nikki po. She has the best friend side and the kontrabida side. So I think that's what I enjoyed most, being able to do both. And how about you? Paano mo pinractice ang stalking skills mo? Medyo creepy, Very creepy. It was both. I think yun nga sabi nga ni AC na parang we're basically playing two characters where magkaibigan kay Sky, tas isang character naman na parang, in my case, very obsessed talaga with her. So I didn't do much research, pero I just watched a bunch of shows that really reminded me of Wesley. I watched You. Oh, yeah, Joe. I watched You, si Joe, on Netflix. Tapos I watched a couple scenes from American Horror Story. Oh, yeah. Kay Evan Peters. So it was just a mix. Pero I had so much fun playing the character Wesley. It was so much fun. Oh my gosh. Ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan sa last day ng set? Ooh. Ako po, my last day po kasi was right before I flew to LA for ASAP in LA. Opo, so the second I finished taping, we cut my hair in the tent. Yeah. As in si Tommy po, who plays Kenji, was the one who cut my hair in the tent. That is so cool! Yeah, actually, that's my si memory. Tommy nagpakulay na rin. Parang Opo, red we purple. all did something new the second we finished taping. What, you had to shake off the characters? I don't know, maybe it was also like just being that for 4 or 5 months. You wanted something new, something fresh right after. I think yun lang po yun. And honestly, hindi rin madali yung mga issue na tinackle nyo sa show. Sometimes, di ba, it's so hard to talk about these things, right? Stalking, murder, di ba, yung mga ganitong klase na... And it's a Gen Z show, right? And you did it so well. Kamusta yung steps na yun? Ano? Yung banter nyo with a team of Dreamscape about executing these issues to the general public na such a well-loved show. Well, nung senior high naman, tackling topics like this, it's nothing new for Dreamscape. They did it for senior high. I think they did it even more sa senior high than they're doing with High Street. I mean, the topics that they tackled there, sexual harassment sa school and all that, right? So, there wasn't really much conversation kasi from the get-go, parang alam na namin what type of show this is going to be. So, it really was just making sure na we executed well. Kasi syempre, these are topics na nangyayari talaga sa totoong buhay. May mga victims talaga. So, we want to make sure na we're not making a mockery of it. Pero we're just, Because right now, even the fans and the audience, they're so involved on how, grabe rin sa mga aktor ngayon, look what happened to Blake Lively, di ba? I mean, grabe rin yung talagang pagka-involved nila on how, kahit nagpo-promote lang kayo, para
parang sinaskoran na kayo di ba? Ganong level. Pero kasi yun nga, it happens to people It happens to people and you really need to be careful with how you portray it. That's true, that's true. Grabe, naabutan niyo tong day and age na ganyan. It's your generation. This is where it starts. Yeah, but that's also important, right? So, what supposed to be tackled will be tackled. Yes. Hindi siya nalilihis sa issue, kumbaga. Yes. And on a lighter note, ano yung mga susunod sa inyo? What's up? What's gonna be next? Ooh, well, the both of us are actually doing a film together along with BGY Ojello, Angie Salvacion, and this great ensemble. Dami. It's a whole ensemble cast. Para never na bakante, Yeah. Diba? That's the goal. Yeah, exactly. Diba? Ikaw from theater, tas dito. And ikaw din, diba? From the reality acting program, now you straight to a big primetime program. Yeah. When's that gonna air? Oh, well, we don't know We yet. don't know. We haven't started filming yet. Yeah, but you already met for it. Oh, yeah. Yes. Ay, bongga. Abangan nyo, guys! O, di ba? Kasama si BGY Ojello, Angie Salvacion. Yeah, and a bunch of others. Ay, grabe. A bunch of others, yeah. Sunod-sunod yan. But guys, please do promote High Street Finale Week. Ano pa ba mangyayari? Hello, secreto pa po. But we are on our last 4 nights of High Street, the final destination. Continue to support us and watch po. Go Harbs. Yun, please watch. Abangan ninyo yan. Abangan ninyo yung goodbye ng mga favorite characters ninyo. I'm sure may mga happy endings, may mga bad endings maybe. So abangan nyo po yun. Maraming salamat sa pagsuporta sa High Street this past couple months. Very, very thankful. Maraming salamat. 9:30 p.m. po yan, weeknights. At napapanood din po yan sa TV5. Ayan. Thank you so much, guys. Thank you for dropping by. Relax the whole day. Oo, kasi umaatikabo nga di ba? Pagka talagang High Street ang usapan. But anyway, guys, magbabalik pa tayo syempre sa round 2 na Showbiz. Magandang tanghali mga kapatid. Naging mainit na usapin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang hiningi nilang 10 milyong pisong pondo para sa paglimbag ng librong Isang Kaibigan. Nagkasagutan pa nga si Vice President Sara Duterte at Senadora Riza Hontiveros habang nasa pagdinig. Pero kung kayo ang tatanungin ano ba dapat ang katangian ng isang tunay na kaibigan, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Hindi nang iiwan. Charot lang. Dapat maging magkait. Dapat ma-respeto. Tapat at hindi humihingi ng kapalit at alam ang mali sa tama. Unang-una, honest, tsaka yung hindi ka iiwan. For me, ang katangian ng isang tunay na kaibigan maaasahan, someone na you can rely on in times of trouble and problems. So, that's it. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Usap-usapan na ang ginawang pagtulog ng isang dating OFW sa Equatorial Guinea sa Africa. Sa kanya kasing pag-uwi rito sa Pilipinas, isinama niya ang 4 na batang African para dito pag-aralin ng libre. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Education is a right, not a privilege, ika nga nila. At isang Pinoy ang nagpatunay na lahat ng kabataan kahit saan mang sulok ng mundo deserve makapag-aral. Siya ang vlogger na si Roel Francisco, mas kilala bilang The Pinoy in Equatorial Guinea.
Mula nang nagtrabaho siya bilang OFW sa Africa, marami na siyang proyekto para sa kabataan. Mula sa feeding programs, libreng pa-birthday party, at nakapagpatayo pa ng bahay para sa isang residente. Nagluluto na tayo ng mga pagkain Pilipino. Bukod sa pagkain Pilipino na ipinapakain natin tuwing hapon doon, ituturo pa natin yung mga recipe natin. Ngayon, for good na siyang uuwi sa Pinas, kaya isang offer naman ang ginawa niya sa isang kaibigang African. That time, sabi ko, kung gusto mong sumama sa akin, isama mo yung ibang anak mo para makapag-aral. So, alam ko, malaking responsibilidad para sa pamilya na yun. Lalo-lalo na yung magpaaral ka na mula elementary hanggang college, hindi ganun kadali. Hindi naging madali ang buong proseso para kay Roel. Paano ba naman kasi? Inabot na sila ng 1 taon, maayos lang ang mga passport ng mga bata. At 3 months ago nga, nakarating na sila dito sa Pilipinas. At ang maganda po doon unti-unti nakapag-a-adjust po sila sa kultura natin, sa ugali at sa lahat ng bagay. Mula sa pagpapaaral hanggang sa pang-araw-araw na gastos, sasagutin lahat yan ni Roel. Ang kondisyon niya, mag-aral lang sila ng mabuti sa private school na inenrolan nila sa Nueva Ecija. Walang limitasyon ang pagtulong sa kapwa. At tulad nga ni Roel, sana'y hindi hadlang ang kahit anong nasyonalidad para gumawa ng mabuti. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Tinanghal na unang champion ng UAAP Esports para sa NBA 2K ang pambato ng Ateneo na si Paulo Medina. Kilalanin natin siya sa pagbabalita ni Mobile Journal, Denise Valdesancho. Sino ba naman ang mag-aakala na mula sa pagiging casual player, maisa sa katuparan ng manlalarong ito ang pangarap niyang maging kauna-unahang UAAP NBA 2K champion. Kinatuwaan ng netizens ang TikTok post ng 21-year-old Ateneo student na si Paulo Medina matapos magbahagi ng throwback photo. Makikita sa larawan ang NBA 2K video game habang naka-L na hand sign ang esports player. Bago kasi magawaran bilang kauna-unahang UAAP NBA 2K champion, casual gamer lang si Paulo na madalas pang matalo sa kanyang tatay at mga kuya. Bata pa lang ako, I remember na we were always competing. I used to always go against my brothers. Yes. Like growing up, we would always play, my dad and I. And then this used to be a thing when we were playing na whoever would lose, like we'd play and whoever would lose, you'd have to like take a photo like with an L sign. That's why I was doing the L sign because I lost to my dad. Dahil dito, lumaking competitive si Paulo. Kaya naman finally, nang magbukas ang pinto to play competitively, hindi niya ito pinalagpas. This is something I've always wanted to do. So when I found out it was NBA 2K, I was pretty excited and I knew I wanted to be a part of it right away. Malaking parte ng panalo ni Paulo ang 6 na buwang training kasama ang bagong coach at teammates. Pero I think there's one thing we didn't prepare for though was the nerves. Like I don't think we could have prepared for that at all. Yeah. Usually it's just me in my room and all of a sudden there's a room of hundreds. Ito pa lang ang simula para kay Paulo dahil ang goal to go even bigger. And I'm very pleased with how it turned out. Like this was the first time I've ever competed in anything like this. So yes, I'm happy that that goal of mine has been ticked off to play 2K competitively and hopefully we can go even further after this. Kaya't kung katulad mo si Paulo na dati lang nangangarap sa kwarto niya, I think my advice would be just follow your dreams. Like if you really want to compete, if you really want to play at a higher level, there are many tournaments for you to join. Pag may gusto, palaging may paraan. So never let your doubts get in the way of your dreams. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Round 2 na po tayo na showbiz. Pinangalanan na ng singer na si Gerald Santos ang umano'y nang halay sa kanya noon. Sa Senate hearing po, tinukoy na ni Santos ang sinasabi niyang musical director na nang-rape sa kanya noong siya is 15 years old pa lamang. Una na raw silang naghain sa GMA7 na reklamo noon pang 2005. Sa ngayon, pinag-aaralan daw nila ang formal na kasong isasampa, kabilang narito ang kasong child abuse. Wala pang pahayag ang tinutukoy na musical director sa paratang ni Santos.
Kwentong OFW sa Canada ang gagampanan nina L.A. Santos at Kira Ballinger sa pelikulang Maple Leaf Dreams. At syempre, magkikwento tungkol dyan, nagbabalik si Von Belenario. Bibida sina L.A. Santos at Kira Ballinger sa pelikulang Maple Leaf Dreams. Welcome to Canada! Umiikot ang kwento nito sa mga karakter ni Maki at Molly na nakipagsapalaran sa Canada para sa kanilang pangarap na maunlad na buhay. Si Kira na-challenge sa role dahil first time niyang gumanap bilang OFW, kaya naman mas tumaas ang respeto niya sa mga kababayan nating nagsusumikap at lumalaban sa ibang bayan. They should be one of the most respected people, honestly, because they're leaving their families to make a better life for their families. Si L.A. naman, mas na-inspire na magpursigi pa dahil sa kanyang papel sa pelikula na walang inuurungan para sa pangarap at tagumpay. Yung mga OFW para sa akin, sila yung mga pinakamalalakas na Pinoy po. Kasi po, sila po talaga yung may tapang na punta sa lugar na wala silang kilala, na hindi familiar po, tsaka umunlad po na para sa pamilya po nila. Speaking of family, happy si Kira sa tagumpay ng kapatid teleseryeng Padyak Princess na talagang humahataw sa daytime time slot. Ang pamilyang nabuo nila sa serye, good vibes talaga ang dala. I'm so happy. Honestly, yun yung pinaka-lightest na serye na nagawa ko. So it's overwhelming to see how much love and support that it's getting. Tuloy-tuloy ang Padyak Princess sa TV5 bago ang Eat Bulaga. Mapapanood naman ang Maple Leaf Dreams sa mga sinihan sa Setyembre. Nasa bansa ang Cambodian stars na sina Rern Sinat at Lee Vang R para sa horror movie nilang Z-Mom na mapapanood sa SM Cinema. First time ni Vang sa bansa at masaya siya sa Manila experience. I find Manila really refreshing to be at. Just spacious. You could breathe. You land and immediately just had a great time. Si Rern na Miss Universe Cambodia 2018, masayang makabalik sa Pilipinas. Taong 2017 nang huli siyang pumunta rito para sa training niya sa Miss Universe pageant. At ngayon, looking forward siyang makita at makatrabaho ang batchmate niyang si Miss Universe 2018, Catriona Gray. She welcomes the opportunity to work with Miss Catriona Gray in the future, if they have any, and if not for work, just to see her again. Von Belenario, nagbabalita para sa 1PH. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan na ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.